basura ka lang sa paningin namin. Iyan ang huling salitang narinig ko bago ako itaboy sa ulan, buntis at walang matuluyan. 14 na taon ang lumipas, ang batang itinuring nilang dumi ay nakatayo sa harap ng kanilang palasyo. Marumi, gutom, ngunit may hawak na katotohanang magpapabagsak sa kanilang korona. Mateo, ang lalaking sumumpa ng pag-ibig, ngayon ay nakatitig sa anak nating basurero. Sino ngayon ang tunay na pulubi? Huwag ka nang maging sentimental, Mateo. Isang hamak na labandera lang siya na nakilala mo sa probinsya 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi siya nababagay sa mundong kinatatayuan mo ngayon at mas lalong hindi siya nababagay sa pangalang ugwu. Nanigas ang buong katawan ko sa likod ng malalaking halamang ornamental dito sa labas ng mansyon. Ang boses na yon ay kay Don Ramon, ang amang itinuring kong Diyos nung mga panahong naninilbihan pa ako sa kanila. Bawat salita niya ay tila patak ng asidong tumatagos sa aking balat. Lapnos hanggang sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ngunit hindi ang kanyang boses ang nagpatigil sa pintig ng puso ko, kundi ang katahimikang sumunod mula sa lalaking mahal ko. Alam ko, Dad, hindi ko naman siya hinahanap para balikan. Gusto ko lang siguraduhin na wala na siyang kinalaman sa buhay ko ngayon. I have a reputation to protect now, especially with the new tech merger. Sagot ni Mateo. Ang boses niya ay malamig. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Tila ba ang lahat ng mga pangakong binitiwan niya sa ilalim ng puno ng mangga sa aming baryo ay isa lamang panaginip na kinalimutan na niya paggising. Napatitig ako sa hawak kong supot ng mainit pang biko. Kaninang madaling araw pa ako gumising para ihanda ito. Inubos ko ang huling sentimo sa aking alkansya para lamang makabili ng malagkit at gata. Ito ang paborito niya. Ngayong araw ang ika-15 anibersaryo, sana ng una naming pagkikita. Isang petsang tanging ako na lang pala ang nakakaalaala. Ang halimuyak ng latik na dati ay nagbibigay sa akin ng init ay biglang naging amoy ng pagkabulok. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Ang mga kamay kong ito na naging magaspang at puno ng kalyo dahil sa paglalaban ng damit ng ibang tao para lang may ipakain sa aming anak ay biglang nawala ng lakas. Nang dahan-dahang nadulas ang supot ng biko mula sa aking pagkakahawak. Walang tunog itong bumagsak sa damuhan tulad ng tahimik na pagkadurog ng aking mga pangarap. Hindi ako makahinga. Ang bawat hangin na napumasok sa aking baga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Akala ko, ang kahirapan ang pinakamasakit na kalaban. Akala ko, ang pagkalam ng sikmura at ang pagod sa maghapong pagtatrabaho, ang pinakamabigat na krus na papasanin ko. Ngunit mas masakit pala ang marinig na ang 14 na taon ng iyong katapatan at pagtitiis ay itinuturing lang na dumi sa marangal na pangalan ng isang lalaking binuo mo noong siya ay wala pa. Hindi ko na hinintay na matapos ang usapan nila. Tumalikod ako at mabilis na naglakad palayo sa mansyong yon na kailanman ay hindi naging tahanan para sa akin. Habang papalayo ako, tila lalong dumidilim ang langit, nakikiramay sa bigat na daladala ko. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kalbaryo ko sa araw na ito. Pagdating ko sa aming barong-barong sa gilid ng riles, isang kaguluhan ang bumungad sa akin. Nakita ko ang aking anak, si Tonton, na nakasubsob sa putikan habang ang dalawang lalaking naniningil ng upa sa lupa ay tinatapon ang aming mga gamit sa labas. Ang kanyang maliit na kariton na ginagamit sa pagkuha ng mga bote at dyaryo ay nakataob at wasak. Nay! Sigaw ni Tonton nang makita niya ako. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at may bakas ng dugo sa kanyang tuhod. Ayaw po nilang makinig, Nay. Sabi ko, babayaran niyo po pag uwi niyo. Lumapit ako at niyakap ng mahigpit ang aking anak. Ang init ng kanyang katawan at ang panginginig ng kanyang maliliit na balikat ang nagbalik sa akin sa malupit na realidad. Tiningnan ko ang mga lalaki, ang kanilang mga mata ay walang kahit anong awa. Tila ba kami ay hindi tao
kundi basura lamang na kailangang iligpit. Wala kaming pakialam sa mga drama-dama nyo. Kapag sinabing alis-alis na sigaw ng isa sa kanila, bago nila kami talikuran, nakatayo kami roon, sa gitna ng mga nagkalat naming kagamitan, sa ilalim ng nagsisimulang pagpatak ng ulan. Ang aking puso, na kanina lang ay nadurog sa mansyon ng mga ugwo, ay tila muling binugbog ng tadhana. Tiningnan ko si Tonton, ang anak ni Mateo na kailanman ay hindi niya kinilala. Ang batang lumalaking ang tanging kayamanan ay ang kariton ng basura. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang laging naiwan sa ulan? Bakit ang mga taong nagbigay ng lahat ay sila pa ang laging nawawalan? Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang supot ng malagkit na itinapon sa damuhan? At isang ina na pilit itinatayo ang anak sa gitna ng putikan. Tumingala ako sa langit habang humahalo ang ulan sa aking mga luha. Sa bawat patak, isang panata ang nabuo sa aking isipan. Kung ang mundo ay tinitingnan kami bilang basura, gagawin ko ang lahat para ipakita sa kanila na mula sa basura may sumisibol na ginto na hindi nila kailanman kayang bilhin. Bakit ngayon ko lang ito nahanap? Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang isang lumang kahon ng sapatos na nakatago sa pinakailalim ng vault ni Dad. Hindi ko sinasadyang mahanap ito. Naghahanap lang ako ng mga titulo ng lupa para sa merger ng kumpanya, ngunit ang tumambad sa akin ay mas mahalaga pa sa anumang ari-arian. Sa loob ng kahon ay ang mga piraso ng papel na tila mga bangkay ng nakaraan, mga liham na hindi kailanman nakarating sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang isang sulat. Ang papel ay nanilaw na sa paglipas ng panahon at ang bawat salita ay isinulat sa paraang alam kong kay Aurora nagmula. Ang kanyang sulat kamay ay maayos kahit na may mga bakas ng natuyong luha na nagpalabo sa ilang mga letra. Mateo, nasaan ka na? Sabi mo 1 linggo ka lang sa Manila. 3 buwan na, Mateo. Hindi na ako tinatanggap sa trabaho dahil lumalaki na ang tiyan ko. Natatakot ako. Sabi ng tatay mo, kinalimutan mo na daw ako. Hindi totoo yun, di ba? Mahal, kailangan ka namin ng anak mo. Parang binagsakan ng langit ang buong pagkatao ko. Ang petsa sa sulat ay 14 na taon na ang nakalilipas. Nung mga panahong iyon, sinabi sa akin ni Dad na sumama na si Aurora sa ibang lalaki sa ibang bansa. Sinabi niya sa akin na pera lang ang hinabol niya at binayaran niya ito para tantanan ako. Naniwala ako. Nagpakalunod ako sa trabaho, naging bato ang puso ko at hinayaan kong diktahan ni Dad ang bawat hakbang ko dahil akala ko ay iniligtas niya ako sa isang pagkakamali. Ngunit heto ang katotohanan, punit-punit, amoy alikabok at sumisigaw ng kawalang katarungan. Binuksan ko ang isa pang sobre. May lamang litrato ito ng isang sanggol na kapanganak pa lang. Ang bata ay nakabalot sa isang lumang kumot at kahit malabo ang kuha, ang mga mata niya ay pamilyar. Iyon ang mga mata ni Tonton. Iyon ang mga mata ng batang basurero na nakita ko sa labas ng mansyon kanina. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang pintig na punong-puno ng pagsisisi at galit. Ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata ay tila uling na nagbabaga. 14 na taon. 14 na taon silang naghirap habang ako ay nagpapakasasa sa karangyaan. Habang iniinom ko ang pinakamahal na alak, baka noon ay nagtitiis sila sa gutom. Habang natutulog ako sa malalambot na unan, baka noon ay nakahiga sila sa matigas na sahig. Mateo, anong ginagawa mo rito sa opisina ko? Ang boses ni Don Ramon ay bumasag sa katahimikan. Pumasok siya sa silid na may dalang tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay kasing tigas pa rin ng marmol. Ngunit nang makita niya ang kahon sa aking kandungan, bahagyang nanginig ang kanyang hawak. May tunog ng pagtama ng tasa sa platito na lumikha ng isang matalim na ingay sa loob ng silid. Bakit, Dad?
Bakit mo itinago ang mga ito? Tanong ko. Ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng panganib. Sabi mo umalis siya. Sabi mo iniwan niya ako. Pero heto siya, nagmakaawa sa'yo, sumusulat sa akin araw-araw habang dinadala ang anak ko. Ginawa ko lang ang nararapat para sa kinabukasan mo. Bulyaw ni Don Ramon, ang kanyang mukha ay namula sa galit sa halip na pagsisisi. Isang hamak na taga-bukid lang ang babaeng iyon. Sisirain niya ang karera mo. Tignan mo ang narating mo ngayon. Lahat ng yan ay dahil inilayo kita sa basurang yon. Sa salitang basura, tila may pumutok na ugat sa aking ulo. Tumayo ako at ibinalibag ang mga sulat sa kanyang harap. Ang mga papel ay lumipad sa hangin, tila mga puting ibon na may dalang sumpa. Ang tinatawag mong basura ay ang babaeng nagmahal sa akin ng tunay, at ang batang itinuturing mong dumi ay ang sarili mong dugo. Sigaw ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang lindol na niyanig ang pundasyon ng aming tahanan. Tumalikod ako at mabilis na lumabas ng silid. Kailangan kong hanapin si Aurora. Kailangan kong hanapin ang aking anak. Ngunit habang tumatakbo ako palabas, isang takot ang bumalot sa akin. Paano ko haharapin ang isang babaeng pinabayaan ko sa loob ng 14 na taon? Paano ko hihingin ang tawad sa isang batang lumaki sa kalsada dahil sa kaduwagan ko? Habang minamaneho ko ang aking sasakyan sa gitna ng dilim, tanging ang mukha ni Aurora ang nasa isip ko, ang kanyang mga matang puno ng sakit habang nakatitig sa akin kanina sa labas ng tarangkahan. Ang ulan ay malakas na humahampas sa salamin ng kotse. Tila ba ang langit mismo ay pilit akong hinahadlangan sa aking paghahanap. Sa bawat segundong dumadaan, lalong bumibigat ang aking dibdib. Nasaan na sila? Saan sila pupunta ngayong gabi? Ang lungsod na ito ay malupit sa mga walang tirahan at alam kong ako ang dahilan kung bakit wala silang masilungan. Bigla akong napapreno nang makita ko ang isang pamilyar na anino sa tabi ng riles ng tren. Isang maliit na kariton na nakataob at isang babaeng pilit na itinatayo ang kanyang anak mula sa putikan. Ang aking hininga ay tumigil, ang aking kamay ay nanigas sa manibela. Sapat na ba ang 1,000 patawad para burahin ang 14 na taon ng paghihirap? O ang aking pagdating ay magiging isa na namang dagok sa kanilang sugatang puso? Bakit ba kailangang dito pagawin ang charity event na ito? Ang lagkit ng hangin at amoy basura ang buong paligid. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang magpakitang tao pa tayo sa mga ganitong uri ng nilalang. Ang boses ni Doña Isabel ay matalimpas sa kuko ng agila, abaang paypay ng paypay sa kanyang mukha. Nakaupo siya sa ilalim ng isang puting tolda na may aircon, malayo sa amin na nakapila sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw. Suot niya ang isang mamahaling puting terno na tila kumikinang sa gitna ng aming kadungisan. Para sa kanya, kami ay hindi mga taong nangangailangan, kundi mga istorbo sa kanyang marangyang hapon. Nakahawak ako ng mahigpit sa kamay ni Tonton. Ang aking anak ay tahimik na nakapila. Hawak ang isang lumang plastik na bote para sa libreng tubig. Ang kanyang maliit na mukha ay namamawis at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa pagod. Narito kami para sa libreng relief goods, ang huling pag-asa namin matapos kaming palayasin sa aming tirahan kagabi. Nay, ayos lang po ako. Huwag na kayong malungkot. Bulong ni Tonton habang tinitingnan ang aking namumulang mga mata. Hindi niya alam na ang bawat patak ng pawis niya ay tila latigo sa aking konsensya. Biglang bumukas ang pinto ng isang itim na SUV na huminto sa harap ng plaza. Lumabas ang isang batang babae, si Sofia, na nakasuot ng isang magandang bestida. Mukha siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Malayo sa amin na mistulang mga anino sa ilalim ng araw. Kasunod niya ay si Mateo. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lalaking narinig ko kagabi na nagsabing hindi niya ako hinahanap ay narito na ngayon. Ilang metro lang ang layo sa amin.
Gusto kong tumakbo. Gusto kong magtago sa likod ng mga naglalakihang sako ng bigas. Ngunit ang aking mga paa ay tila nakabaon sa semento. Dad, look, that boy's bracelet. Masayang sigaw ni Sofia habang itinuturo ang braso ni Tonton. Tumakbo ang batang babae patungo sa amin. Hindi alintana ang alikabok at ang init. Hinawakan niya ang kamay ni Tonton at tiningnan ang itim na sinulid na may nakasabit na maliit na krus na gawa sa kahoy, isang katulad ng suot ni Mateo noong kami ay magkasama pa. Dad, it's the same as yours in the picture. Patuloy ni Sofia na pilitang lumapit si Mateo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang dagundong sa aking pandinig. Nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagtataka patungo sa gulat. At sa huli ay ang isang sakit na hindi ko kayang ipaliwanag. Aurora? Pabulong niyang tawag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Ngunit bago pa ako makasagot, lumapit na si Doña Isabel. Mabilis ang kanyang paglalakad at ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa aming mag-ina. Agad niyang hinila si Sofia palayo kay Tonton. Tila ba ang aking anak ay may nakakahawang sakit. Sofia, don't touch them. You don't know where they've been. Look at their clothes, they're filthy. Sigaw ni Doña Isabel. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. At ikaw, babae, huwag mong gamitin ang anak mo para makalapit sa pamilya namin. Alam namin ang mga modus ng mga tulad nyo. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking mukha. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Tumingin ako kay Mateo. Umaasang tatayo siya para sa amin. Umaasang sasabihin niyang kilala niya kami. Pero nanatili siyang nakatayo roon. Nakatitig sa amin na tila ba hindi siya makapaniwalang ang babaeng minahal niya ay naging ganito. Isang pulubi sa sarili niyang kaganapan. Ang aking hininga ay naging mabigat. Tiningnan ko si Tonton na ngayon ay nakatago na sa likod ko, natatakot sa sigaw ng matandang babae. Ang aking dangal na pilit kong itinayo sa loob ng 14 na taon ay tila tinatapak-tapakan sa harap ng maraming tao. Aurora, is that really you? Is he my son? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng paligid. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng pangako. Ngunit ngayon ay puno na ng karangyaan at pag-aalinlangan. Inayos ko ang aking pagkakatayo. Itinaas ko ang aking baba kahit na ang aking puso ay nagdurugo. Sino ka? Ang aking malamig na sagot. Sino ka para tanungin ang tungkol sa anak ko? Naramdaman ko ang panlalamig ng aking sariling boses. Sa loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa kanya ang bawat gabing umiyak si Tonton dahil sa gutom, ang bawat araw na tiniis ko ang pang-iinsulto ng ibang tao para lang mabuhay kami. Pero hindi rito, hindi sa paraang ito. Aurora, please, muling pagmamakaawa ni Mateo. Susubukan sana niyang hawakan ang aking braso. Ngunit bago pa siya makalapit, dumaan ang isang malakas na bugso ng hangin. Nagpapalipad ng alikabok sa aming pagitan. Isang pader ng dumi at init ang muling humarang sa aming dalawa. Wala kaming kailangan sa inyo, sabi ko habang hinihila si Tonton palayo sa toldang yon. Ang batang ito ay walang ama at ang babaeng kaharap mo ngayon ay wala ring kilalang Mateo Ugwo. Habang naglalakad kami palayo sa gitna ng plaza, naramdaman ko ang titig ni Mateo sa aking likuran. Alam kong naroon pa rin siya, nakatayo sa ilalim ng init. Habang kami ay muling bumabalik sa dilim ng aming buhay. Gaano kalayo ang kailangang lakarin para makatakas sa isang nakaraang ayaw kang tantanan? At hanggang kailan ko kayang panindigan ang kasinungalingang hindi ko na siya kilala kung ang bawat tibok ng puso ko ay nagsasabing siya pa rin ang dahilan ng aking sakit? Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng kailangan nyo.
Isang maayos na bahay, ang pinakamagandang eskwelahan para kay Tonton, at buhay na hindi nyo na kailangang mamuhay sa ganitong dumi. Pakasalan mo ako, Aurora. Ang mga salitang iyon ni Mateo ay dapat sanay musika sa aking pandinig. 14 na taon na ang nakalilipas. Ngunit ngayon, sa loob ng aming munting barong-barong na amoy lansa at basa ng ulan, ang kanyang boses ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitira kong respeto sa kanya. Nakatayo siya sa gitna ng aming masikip na silid, suot ang kanyang mamahaling sapatos na ngayon ay nabahira na ng putik mula sa labas. Ang kanyang presensya ay tila sumasakal sa hanging kinagisnan namin. Sa kanyang harap, nakaupo ako sa isang mababang bangko. Pilit na pinagkakasya ang isang pirasong tuyo para sa aming hapunan ni Tonton. Narito ang tsekeng ito. Pagpapatuloy niya habang inilalapag ang isang pirasong papel sa aming lamesang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. 5 milyong piso. Panimula lang yan. Gusto kong bumawi, Aurora. Gusto kong maging ama kay Tonton. Tinitigan ko ang tsekeng iyon. Ang dami ng mga zero sa papel ay tila mga matang nangungutya sa akin. Nakita ko ang aking sariling refleksyon sa makintab na relo ni Mateo. Isang babaeng tuyot ang balat, may mga itim sa ilalim ng mata, at may mga kamay na kailanman ay hindi na muling magiging makinis. Naramdaman ko ang isang pait na dula sa aking lalamunan. Ang bawat gabi na hinarap ko ang bagyo ng mag-isa. Ang bawat beses na kinwestiyon ko ang sarili ko kung bakit hindi ako sapat. At ang bawat luha ni Tonton tuwing tinutukso siyang anak kawatan dahil sa pagbabasura. Lahat ng yon ay tila binibili niya ngayon ng 5 milyong piso. Dahan-dahan kong kinuha ang tseke. Nasilayan ko ang bahagyang ngiti sa labi ni Mateo. Isang ngiti ng tagumpay. Tila ba akala niya ay nakuha na niya ang aking kapatawaran. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, narinig ang marahang tunog ng pagkapunit ng papel. Ang bawat hibla ng mamahaling papel na yon ay naghiwalay sa ilalim ng aking mga nanginginig na daliri. Ang dangal ko at ang hirap ng anak ko, Mateo, hindi mabibili ng pera mo. Ang aking boses ay mahina, ngunit punong-puno ng talim. Inaalok mo ako ng buhay na marangya ngayon? Nasaan ka noong kailangan namin ng pambili ng gatas? Nasaan ka noong nilalagnat ang anak mo at wala akong kahit pisong pambili ng paracetamol? Aurora, hindi ko alam. Pinaniwala ako ni Dad na hindi mo alam dahil pinili mong hindi malaman. Putol ko sa kanyang paliwanag. Tumayo ako at itinuro ang pinto. Ang 5 milyong piso mo ay hindi kayang bayaran ang 14 na taon na kinalimutan mo kami. At ang alok mong kasal? Para saan? Para malinis ang konsensya mo? Para hindi ka magmukhang masama sa harap ng mga kasosyo mo? Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ngunit wala na akong pakialam. Ang pusong matagal nang pinatigas ng gutom at hirap ay wala nang puwang para sa kanyang mga dahilan. Umalis ka na, Mateo. Iwanan mo na kami sa dumi na sinasabi ng pamilya mo. Dahil sa duming ito, kahit papaano, malinis ang puso namin. Hindi kami katulad nyo na nabubuhay sa ginto pero nabubulok ang kaluluwa. Lumabas si Mateo ng aming bahay na nakayuko ang ulo. Ang kanyang malalaking hakbang ay tila mabigat sa bawat pag-apak sa putikan. Ngunit habang tinitingnan ko ang kanyang pag-alis, napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Hindi iyon sasakyan ni Mateo. Sa loob ng sasakyang yon, nakita ko ang anino ng isang lalaking may hawak na telepono. Tila ba may binabantayan? Isang malamig na kaba ang bumalot sa akin. Hindi pa tapos si Don Ramon. Alam kong ang pagtanggi ko sa pera ni Mateo ay magiging mitya ng isang mas malaking sunog sa aming buhay. Napalingon ako kay Tonton na kanina pa palang nakikinig sa likod ng kurtina. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Nay, totoo ba? Siya ba ang tatay ko? Tanong niya sa isang paos na boses. Paano ko sasagutin ng isang batang ang tanging kilalang ama ay ang kalsada? Paano ko sasabihing ang lalaking nag-aalok ng 5 milyon ay ang parehong lalaking pumatay sa aking pag-asa?
Ganito na lang ba ang aming kapalaran? Tatakas sa isang nakaraan na may dalang tsekeng lason, habang sa dilim ay may mga matang naghihintay lang ng tamang pagkakataon para kami ay tuluyang burahin. Iwasak niyo na ang lahat ng yan. Huwag niyo silang itira kahit isang gabi rito sa lupang ito. Ang boses ng matanda ay kasing lamig ng hanging dala ng dumarating na bagyo. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ang nag-utos niyon. Ang bawat paghampas ng martilyo sa mga tagpi-tagping yero ng aming barong-barong ay tila direktang tumatama sa aking dibdib. Wala silang awa. Kahit na ang langit ay nagsisimula ng magbuhos ng malakas na ulan, ang mga tauhan ni Don Ramon ay walang tigil sa paggiba sa tanging kanlungan namin. Nayakap ko ng mahigpit si Tonton. Ang aking anak ay nangangatog. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa taas ng kanyang lagnat. Ang kanyang katawan ay parang nagbabagang uling sa gitna ng malamig na papawirin. Kanina pa siya hindi tumitigil sa pag-ubo at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban. Nay, ang mga gamit po natin, ang kariton ko, mahinang bulong ni Tonton. Ang kanyang boses ay halos mapatid na sa panghihina. Pinanood ko ang pagbagsak ng aming dingding na gawa sa karton at lumang kahoy. Ang maliit niyang kariton na tanging katuwang namin sa araw-araw na paghahanap buhay ay nadurog sa ilalim ng mabibigat na bota ng mga lalaki. Wala akong nagawa kundi ang tumalikod at yakapin siya ng mas mahigpit. Wala akong pera, wala kaming matutuluyan, at ang tanging dala ko ay ang basang damit na suot namin. Tumakbo ako sa gitna ng dilim at malakas na ulan. Ang bawat hakbang ko sa putikan ay tila gustong humila sa akin pababa. Ngunit ang init ng katawan ni Tonton ang nagbigay sa akin ng lakas na huwag sumuko. Ang ulan ay humahampas sa aking mukha, humahalo sa aking mga luha na hindi ko na mapigilan. Diyos ko, maawa ka sa anak ko. Ang aking paulit-ulit na dasal habang binabagtas ang kalsadang walang katiyakan. Narating ko ang tinitirhan ni Aling Rosa, ang tanging kaibigan na hindi tumalikod sa akin sa lahat ng taon na ito. Ang kanyang maliit na paupahan ay malayo rin sa karangyaan, ngunit ang init ng kanyang pagtanggap ay tila isang yakap mula sa langit. Aurora, anong nangyari sa inyo? Halik kayo, pumasok kayo. Sigaw ni Aling Rosa nang makita kami sa labas ng kanyang pinto, basang-basa at nanginginig. Agad niyang binalot si Tonton ng tuyong kumot. Habang pinupunasan ko ang mukha ng aking anak, naramdaman ko ang isang matinding pagod na tila ngayon lang lumabas sa aking katawan. Ang bawat kalamnan ko ay sumasakit at ang aking isipan ay punong-puno ng mga tanong na walang sagot. Ganito na lang ba kami palagi? Tatakbo, magtatago, at dudurugin ng mga taong may kapangyarihan? Nang makatulog si Tonton sa ilalim ng makapal na kumot ni Aling Rosa, lumabas muna ako sa maliit na beranda para kumuha ng hangin. Ang ulan ay humihina na at ang madilim na langit ay dahan-dahang nagbibigay daan sa liwanag ng mga ilaw sa kalsada. Doon, sa kabilang bahagi ng kalsada ay may isang malaking billboard na natatanglawan ng isang naghihingalong bumbilya. Kahit medyo malayo, malinaw kong nabasa ang mga salitang nakasulat. Lutong ina, ang paghahanap sa pinakamahusay na pagkaing Pinoy. Manalo ng malaking premyo at pagkakataong magkaroon ng sariling negosyo. May larawan ng isang masayang ina na naghahain ng pagkain sa kanyang pamilya. Tiningnan ko ang aking mga kamay na puno ng sugat at kalyo. Naalala ko ang itinuro sa akin ng aking nanay sa probinsya, ang mga sikretong rekado na nagpapasarap sa aming simpleng pagkain. Naalala ko kung paano ko niluluto ang biko na itinapon lang ni Mateo sa damuhan. Naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib. Hindi ito lagnat, kundi isang bagong usbong na pag-asa. Kung ang tanging paraan para maiyahon ko ang aking anak sa dumi ay ang gamitin ang mga kamay na ito,
Gagawin ko. Nay, huwag po kayong iiyak. Narinig ko ang boses ni Tonton mula sa loob. Pumasok ako at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang lagnat ay tila humuhupa na at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may pagtitiwala. Hindi na ako iiyak, Tonton. Bulong ko sa kanya habang hinahalikan ang kanyang noo. Pangako anak, simula bukas, hindi na tayo ang tatakbo. Sila ang hahabol sa atin. Sa gabing iyon, sa gitna ng amoy ng basang lupa at ang tunog ng tulo ng ulan sa bubong na lata, isang bagong aurora ang isinilang. Isang ina na hindi na pumapayag na maging biktima, kundi isang mandirigmang gagamit ng apoy ng kanyang paghihirap para lutuin ang kanyang tagumpay. Hanggang kailan mo ba kami lulunurin sa luha, Panginoon? Siguro ito na ang sagot, na ang bawat bagyo ay hindi dumarating para lunurin tayo, kundi para hugasan ang lahat ng dumi at ihanda tayo sa pagsikat ng bagong araw. Nanay, huwag na po tayong magluto. Ayoko pong makita kayong nasasaktan para lang sa akin. Ang boses ni Tonton ay halos mapatid habang nakatingin siya sa aking mga kamay. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng isang bumbilya sa kusina ni Aling Rosa, ang aking mga daliri ay mapula. May mga paltos mula sa talsik ng kumukulong gata at init ng uling. Ngunit hindi ko binitiwan ang malaking sandok. Patuloy ko itong iniikot sa kawali. Tinitiyak na ang bawat butil ng malagkit ay nababalot ng tamis at pagmamahal. Ito lang ang paraan, anak. Bulong ko habang pinapahid ang pawis sa aking noo gamit ang dulo ng aking balikat. Ang bawat paltos na ito ay katumbas ng isang hakbang palayo sa putikan. Hindi tayo susuko. Ibinuhos ko ang huling sentimong ipinahiram sa akin ni Aling Rosa para makabili ng pinakamagandang uri ng malagkit at sariwang gata. Amoy ng sunog na asukal at bango ng dahon ng pandan ang pumuno sa maliit na silid. Ito ang aking sandata. Sa bawat ikot ng sandok, tila naririnig ko ang tinig ng aking ina mula sa probinsya. Tinuturuan ako ng tamang timpla ng tiyaga at pananampalataya. Kinaumagahan, binuhat ko ang isang basket ng mainit pang kakanin patungo sa palengke. Ang hangin ay malamig pa, dala ang amoy ng bahas sa pangkalsada matapos ang bagyo kagabi. Nakita ko ang mga taong nagsisimulang magbukas ng kanilang mga tindahan, ang ingay ng mga sasakyan na tila isang musikang nagpapagising sa natutulog na lungsod. Kakanin, mainit pang biko at kutsinta. Sigaw ko. Kahit na ang aking lalamunan ay tuyo at ang aking mga binti ay nangangatog sa pagod. Ano ba yan, Aurora? Akala ko ba pinalayas na kayo? Akalain mo nga naman, nagtitinda ka pa rin ng ganyang kakarampot na pagkain matapos ang nangyari sa inyo. Uyam ng isang kapitbahay na dati ay laging nakamasid sa aming kahirapan. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Tila ba ang aking pagtatrabaho ay isang kasalanan? Hindi ko siya sinagot. Sa halip, ngumiti ako sa isang matandang babaeng lumapit sa akin. Inabutan ko siya ng isang piraso ng biko. Nang kagatin niya ito, nakita ko ang dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata. Isang ekspresyon ng purong kaligayahan na tila ba ang tamis ng aking luto ay nagdala sa kanya sa isang masayang alaala. Napakasarap nito, iha, sabi ng matanda habaang iniaabot ang bayad. May kakaibang haplos ang luto mo. Hindi lang ito pagkain, parang yakap ng isang ina. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Iyon ang kailangan ko. Hindi ang awa ng mga tao, kundi ang pagkilala na may halaga ang aking ginagawa. Sa loob ng ilang oras, naubos ang lahat ng aking tinda. Hawak ko ang mga barya at ilang lukot na papel na pera, mga biyayang bunga ng aking pawis at paltos. Pauwi na sana ako nang mapansin ko ang isang babaeng nakasuot ng napakagandang bestida, nakatayo sa tabi ng isang mamahaling sasakyan sa gilid ng palengke. Siya ay may dalang notebook at tila may sinusuri sa paligid. Ang kanyang pagkilos ay puno ng dignidad at talino.
Siya si Miss Elena, ang isa sa mga tanyag na hurado sa kompetisyong Lutong Ina na nakita ko sa billboard. Tumigil ang aking hininga nang lumingon siya sa direksyon ko. Nakita niya ang aking basket na wala ng laman. Ngunit marahil ay naamoy pa rin niya ang halimuyak ng pandan na kumapit sa aking damit. Ikaw ba ang nagluto ng bango na yon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may awtoridad. Oo po, ma'am. Sagot ko habang pilit na itinatago ang aking mga sugatang kamay sa likod ng aking saya. Lumapit siya at tiningnan ako nang diretso sa mga mata. May kung anong ningning sa kanyang paningin na tila binabasa ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Kinuha niya ang isang calling card mula sa kanyang bag at iniabot ito sa akin. Ang tunay na lasa ay hindi nagmumula sa mamahaling sangkap, kundi sa kwento ng taong nagluluto nito. Magkita tayo sa audition bukas ng umaga, Aurora. Huwag kang mahuhuli. Nakatayo lang ako roon, tila isang ribulto habang pinapanood ang kanyang pag-alis. Ang calling card sa aking kamay ay tila nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ito na ba ang pintong matagal ko nang kinakatok? Bumalik ako sa aming pansamantalang tirahan na may dalang bagong lakas. Nakita ko si Tonton na naghihintay sa pinto. Ang kanyang mukha ay maliwanag na nang makita ang aking ngiti. Nilapitan ko siya at niyakap ng matagal. Nay, bakit kayo nakangiti? Marami po bang bumili? Tanong niya. Higit pa sa benta ang nakuha ko ngayong araw, Tonton. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Nakuha ko ang susi sa ating bagong buhay. Ngunit habang tinitingnan ko ang calling card, isang pangamba ang muling pumasok sa aking isipan. Paano kung malaman ng mga ugwo ang balak ko? Paano kung gamitin muli ni Don Ramon ang kanyang kapangyarihan para harangan ang aking pangarap bago pa man ito magsimula? Kayang-kaya ba ng isang hamak na tindera ng kakanin na kalabanin ang higanting tulad nila sa harap ng buong bansa? O ang pagkakataong ito ay isa na namang pain na magdadala sa amin sa mas malalim na hukay? Hindi ko inakala na ang halimuyak ng asukal at gata ang magiging boses ko sa mundong pilit akong pinatatahimik. Sa bawat balot ko ng dahon ng saging, tila tinatahi ko ang mga sugat ng aking nakaraan. Nakatayo ako sa harap ng aking munting stall sa gilid ng isang sikat na mall. Hindi na ito ang tagpi-tagping barong-barong na binuwag ng ulan at karahasan. Ngayon, mayroon na akong malinis na kariton na may nakapinturang Lutong Aurora. Ang amoy ng sariwang dahon ng saging na idinarang sa apoy ay humahalo sa tamis ng aking espesyal na biko. Lumilikha ng isang halimuyak na tila humihila sa mga taong naglalakad sa paligid. Isang order nga po ng biko, yung may maraming latik. Sabi ng isang teenager na may suot na uniforme. Inabutan ko siya ng mainit pang balot at ang ngiti sa kanyang labi ay nagbigay sa akin ng kakarampot na ligaya. Ang tagumpay ay hindi dumating ng isang gabi lang. Maraming beses akong muntik ng sumuko sa hirap ng audition, sa puyat, at sa pangungutya ng ibang mga kalahok na may formal na pag-aaral sa pagluluto. Pero ang bawat patak ng pawis ko ay may pangalan, Tonton. At ngayon, habang tinitignan ko ang aking anak na nakasuot ng malinis na puting polo at maayos na sapatos habang naglalakad patungo sa kanyang paaralan, alam kong sulit ang lahat. Ang makita si Tonton na may hawak na libro sa halip na sako ng basura, ang makita siyang tumitingala sa langit nang walang takot na baka bukas ay wala na kaming matutuluyan. Ngunit sa gitna ng aking kagalakan, naramdaman ko ang isang pamilyar na bigat sa aking dibdib. Mula sa kabilang panig ng kalsada, nakita ko ang isang makintab na itim na sasakyan. Alam ko ang sasakyang yon. Hindi ito gumagalaw. Tila ba may matang nakamasid sa bawat kilos ko mula sa loob ng madilim na salamin nito. Si Mateo. Kahit hindi ko siya nakikita, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Ang hangin ay tila naging malamig. Dala ang alaala ng kanyang mga pangakong napako. Siguro ay pinapanood niya ako
Ang babaeng dati ay pulubi sa kanyang paningin. Ngayon ay dahan-dahan nang itinatayo ang sariling kaharian. Marahil ay napagtanto na niya na ang mundong binuo ko nang wala. Siya ay mas matatag kaysa sa mundong inalok niya sa akin gamit ang pera. Gusto ko siyang lapitan at sabihing, "Tignan mo kami, Mateo. Tignan mo ang anak mo na pilit mong binayaran para itago. Hindi namin kailangan ng iyong awa." Pero nanatili akong nakatayo sa likod ng aking stall. Mas pinili kong asikasuhin ang aking mga mamimili kaysa bigyan siya kahit isang sulyap ng pagkilala. Ang katahimikan ko ang pinakamasakit na sagot sa kanyang pagpapakita. Habang lumilipas ang mga oras, ang pila sa harap ng aking stall ay lalong humaba. Naging usap-usapan sa social media ang Kakanin Queen ng Manila. Ang mga blogger at reporters ay nagsimulang dumating, nagtatanong tungkol sa aking sikreto. Hindi nila alam na ang sikreto ko ay hindi nasa asukal o gata, kundi sa pait ng buhay na naging pampalasa sa aking tagumpay. Ngunit sa malayo, sa loob ng isang malamig at madilim na opisina sa tuktok ng isang gusali, may isang pares ng matanda at nanginginig na mga kamay na nakahawak sa isang tablet. Ipinapakita sa screen ang aking mukha habang nakangiti sa telebisyon. Si Don Ramon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang pinapanood ang aking pagsikat. Para sa kanya, ang aking tagumpay ay isang malaking sampal sa dangal ng mga ugho. Ang basura na pilit niyang itinapon ay muling bumabalik. At sa pagkakataong ito, mas makinang pa ito kaysa sa kanyang mga ginto. Hindi ko hahayaang dungisan ng isang tinderang ito ang pangalan natin. Bulong ng matanda sa kanyang sarili, ang boses ay puno ng puot. Kung ayaw mong tanggapin ang pera ko, Aurora, baka mas gustuhin mong tanggapin ang kamatayan ng iyong pangarap. Isang tawag sa telepono ang kanyang ginawa. Isang utos na magbabago sa takbo ng aking bagong buhay. Habang nagliligpit ako ng aking stall, sa pagtatapos ng araw, napansin ko ang isang sobrang itim na iniwan sa ibabaw ng aking lamesa. Walang pangalan, walang sulat, kundi isang larawan ni Tonton habang papasok sa paaralan na may pulang krus na nakaguhit sa kanyang mukha. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay. Ang tagumpay na akala ko ay simula na ng aming kapayapaan ay tila mitya lamang ng isang mas malupit na digmaan. Gaano ba kalayo ang kayang gawin ng isang ama para protektahan ang kanyang dangal? At hanggang saan ang kayang ibigay ng isang ina para protektahan ang kanyang anak mula sa mga halimaw ng nakaraan? Hindi mo siya kayang protektahan, Aurora. Ang isang tinderang tulad mo ay walang laban sa kapangyarihan ng batas na hawak ko. Mas mabuting ibigay mo na ang bata sa amin bago ka patuluyang lamunin ng kalsada. Ang boses ng abogado ni Don Ramon ay kasing lamig ng bakal habang binabasa ang dokumentong hawak niya. Nakaupo ako sa isang maliit na silya sa loob ng isang opisina, habang sa aking kandungan ay maayos na nakatiklop ang bagong biling uniforme ni Tonton. Kaninang umaga lang, masaya kaming nag-almusal ng mainit na pandesal, nangangarap tungkol sa kanyang unang araw sa mas magandang paaralan. Ngunit ngayon, ang pangarap na yon ay tila isang marupok na baso na hinahampas ng martilyo. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang dokumentong nasa harap ko ay isang petisyon para sa pangangalaga o custody. Binubura nito ang lahat ng sakripisyo ko sa loob ng 14 na taon. Ayon sa papel, ako ay isang unfit mother dahil sa aking nakaraan sa kalsada at ang kawalan ng sapat na yaman para sa kinabukasan ng bata. Ang bawat salita ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa aking pagkatao. Napahawak ako ng mahigpit sa tela ng uniforme. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri at ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang paligid ay biglang naging malabo at ang tanging malinaw ay ang mapang-uyam na ngiti ng abogado sa aking harapan. Hindi ko ibibigay ang anak ko, ang aking boses,
ay mahina, ngunit may lalim ng isang nagngangalit na karagatan. Kahit anong yaman ang meron kayo, hindi niyo mabibili ang pagmamahal na ibinigay ko sa kanya noong wala kaming makain. Ang pagmamahal ay hindi nakakapagbayad ng matrikula, Aurora. Sagot ng abogado bago siya tumayo at lumabas. Iniiwan ako sa gitna ng katahimikan na punong-puno ng takot. Habang naglalakad ako palabas ng gusali, tila bumigat ang bawat hakbang ko. Ang langit ay maliwanag, ngunit para sa akin, ang buong mundo ay nababalutan ng itim na ulap. Doon, sa may pintuan, ay sinalubong ako ng isang babaeng may maamong mukha, ngunit matalinong mga mata. Siya si attorney Clara, ang abogadong ipinakilala sa akin ni Miss Elena. "Huwag kang matakot, Aurora," sabi ni Attorney Clara habang hinahawakan ang aking balikat. "Ang batas ay hindi lamang para sa mga mayayaman. Lalaban tayo." Sa mga sumunod na araw, ang aming buhay ay naging isang malaking gulo. Sunod-sunod na imbestigasyon mula sa mga social worker ang dumating sa aming maliit na paupahan. Sinusuri nila ang bawat sulok, bawat butil ng bigas, at bawat ngiti ni Tonton. Alam kong sa likod ng lahat ng ito ay ang anino ni Don Ramon. Pilit na hinahanap ang bawat maliit na butas para ako ay pabagsakin. Dumating ang araw ng pagtatanong sa loob ng isang saradong silid. Naroon si Mateo, nakaupo sa kabilang panig. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan at sakit. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Marahil ay alam niyang ang kanyang pananahimik ay kasing talim din ng mga gawa ni Don Ramon. Tinawag si Tonton para magsalita sa harap ng isang social worker. Ang aking puso ay tila sasabog sa kaba habang pinapanood ko ang aking anak mula sa likod ng salamin. Si Tonton, na dati ay batang naghahalukay ng basura, ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang mga hita. "Tonton, alam mo ba na ang pamilya Ugu ay gustong bigyan ka ng malaking kwarto, maraming laruan, at lahat ng gusto mo?" Tanong ng social worker sa isang malambing na boses. Tumingin si Tonton sa paligid. Pagkatapos ay lumingon siya sa direksyon kung nasaan ako. Kahit na alam kong hindi niya ako nakikita sa likod ng salamin. Hinawakan niya ang maliit na krus sa kanyang braso, ang krus na gawa sa kahoy na palagi niyang suot. "Mayroon na po akong lahat ng kailangan ko," ang dahan-dahang sagot ni Tonton. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. "Kahit basura ang tawag niyo sa amin noon, mas malinis ang puso ng nanay ko kaysa sa malaking bahay na sinasabi niyo. Doon po maraming pagkain, pero dito po kay nanay, laging may yakap at laging may totoo." Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking mga pisngi. Ang aking anak, ang aking munting mandirigma, ay naninindigan para sa akin. Nakita ko ang bahagyang pagyukod ng ulo ni Mateo. Tila ba tinamaan siya ng bawat salitang binitiwan ng bata. Ngunit ang katahimikan ay binalot muli ng isang mabigat na tensyon. Nang tumayo ang abogado ni Don Ramon at may inilabas na isang lumang record ng ospital, isang dokumentong hindi ko inaasahang makikita muli. "Paano ang tungkol sa record na ito, Aurora?" tanong ng abogado. Ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. "Ang record na nagsasabing tinalikuran mo ang bata noong siya ay isinilang?" Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking buong pagkatao. Isang lihim na matagal ko nang ibinaon, isang kasinungalingang binuo ni Don Ramon, 14 na taon na ang nakalilipas, ay muling lumitaw para sakalin ang aming kinabukasan. Paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na ako mismo ay biktima ng panlilinlang? At sino ang paniniwalaan ng batas? Ang isang inang walang pera o ang isang makapangyarihang pamilyang may hawak ng mga ebidensya? Tingnan mo ang iyong sarili, Aurora. Akala mo ba ang pagsusuot ng magandang damit at ang pagkakaroon ng kaunting pera ay sapat na para burahin ang dumi ng iyong nakaraan? Sa harap ng batas, ikaw ay isang inang tinalikuran ng sariling anak, isang kriminal sa mata ng lipunan.
Ang boses ni Don Ramon ay kasing talim ng isang labaha habang bumubulong siya sa akin sa gilid ng entablado. Narito kami sa isang marangyang ballroom para sa anibersaryo ng Ugwu Foundation. Ang paligid ay nagniningning sa mga kristal na chandelier at ang amoy ng mamahaling pabango ay tila sumasakal sa akin. Pinilit ko ang aking sarili na huwag manginig. Hawak ko ng mahigpit ang aking maliit na bag kung saan nakatago ang tanging sandata ko, ang mga liham na nahanap ni Mateo at ang testimonya ng nurse na binayaran ni Don Ramon 14 na taon na ang nakalilipas. Tiningnan ko ang aking sariling refleksyon sa malaking salamin sa pader. Hindi na ako ang babaeng dugyot na nakapila sa initan. Suot ko ang isang simpleng terno na kulay ginto. Ang buhok ko ay maayos na nakapusod at ang aking mukha ay bakas ang tatag ng isang inang dumaan sa apoy. Ngunit sa loob ko, ang bawat salita ni Don Ramon ay tila mga pako na ibinabaon sa aking puso. Ang huwad na record ng ospital na ipinakita nila sa korte ay kumalat na sa mga balita. Binansagan akong inang talikuran, isang bansag na sumisira sa lahat ng aking pinaghirapan. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang mabilis na kabog ng aking dibdib. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay tila mga mapanghusgang hukom na naghihintay sa aking pagbagsak. Dad, tama na yan. Singit ni Mateo na biglang lumitaw sa aming tabi. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagsisisi. Hindi na ito tungkol sa reputasyon. Tungkol ito sa katotohanan. Ang katotohanan ay kung ano ang nakasulat sa papel, Mateo. Bulyaw ng matanda bago siya tumayo at naglakad patungo sa podium para magsalita sa harap ng mga mamamahayag at mga piling panauhin. Habang nagsasalita si Don Ramon tungkol sa pagkalinga at integridad ng kanilang pamilya, naramdaman ko ang isang matinding galit na nagmula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Hindi ito ang galit ng isang biktima, kundi ang galit ng isang mandirigma. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa entablado. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa makinis na sahig ay tila isang babala. Napatigil ang lahat nang tumayo ako sa tapat ng mikropono, katabi ni Don Ramon. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang mga kamay na pilit niyang itinatago. Ang integridad ay hindi nasusukat sa ningning ng mga chandelier na ito. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at matapang. Nasusukat ito sa mga liham na itinago sa loob ng 14 na taon. Nasusukat ito sa mga luhang natuyo sa kalsada habang ang pamilyang ito ay nagpapakasasa sa kasinungalingan. Inilabas ko ang mga punit-punit na liham at itinaas ang mga ito para makita ng lahat. Ang mga kamera ay nagsimulang kumuha ng litrato. Ang bawat kislap ng flash ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Don Ramon. Sinabi niyo sa korte na tinalikuran ko ang anak ko. Pero heto ang mga sulat ko kay Mateo na hinarang niyo. Heto ang ebidensya na sa loob ng 14 na taon, ang tanging nag-abandona sa batang yon ay ang inyong kasakiman. Nakita ko ang pagkaputla ni Don Ramon. Ang kanyang labi ay nanginig ngunit walang salitang lumabas. Sa gitna ng karamihan, nakita ko si Doña Isabel na nagtatangkang umalis, ngunit hinarang siya ng mga gwardya at ni Attorney Clara. Ganito na lang ba? Sigaw ako. Ang aking boses ay puno ng pait. Gagamit kayo ng pera para baluktutin ang batas? Gagamit kayo ng kapangyarihan para itago ang sarili ninyong kadungisan? Tumingin ako kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Lumapit siya sa akin, hindi bilang isang ugwo, kundi bilang isang lalaking sawi. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas ng ballroom. Isang tauhan ni Don Ramon ang pumasok na may dalang balita na nagpatigil sa pintig ng aking puso. Don Ramon, ang bata po, si Tonton,
Nawawala po siya sa paaralan. Naramdaman ko ang biglang pagguho ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. Ang mga liham sa aking kamay ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang lahat ng ningning sa paligid ay biglang nagdilim. Ang ebidensya, ang katotohanan, ang tagumpay, lahat ng iyon ay nawalan ng saysay sa isang saglit. Nasaan ang anak ko? Ang aking paos na sigaw habang dinadaklot ko ang terno ni Don Ramon. Nasaan ang anak ko? Iyang matanda ay ngumiti ng bahagya. Isang ngiti ng isang jablong, alam na talo na siya, ngunit nais pa ring pumatay. Sapat ba ang katotohanan para iligtas ang buhay ng aking anak? O ang pagsisiwalat ko ng lihim ng mga ugo ang naging huling mitya para tuluyang mawala sa akin si Tonton Nasarma? Sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Ramon, isusumpa ko, kapag may nangyaring masama kay Tonton, hihilingin mong sana ay hindi ka na lang ipinanganak. Ang boses ko ay hindi na tunog ng isang biktima. Ito ay tunog ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Sa gitna ng nagniningning na ballroom, hinawakan ko ng mahigpit ang kwelyo ng mamahaling terno ni Don Ramon. Wala na akong pakialam sa mga bisitang nakatingin, sa mga kamera ng media na kumikislap o sa ginto at kristal na nakapaligid sa amin. Ang bawat chandelier sa itaas ay tila mga luha ng apoy na handang bumagsak sa aming lahat. Ang mukha ni Don Ramon ay namumutla, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapang-api. Sinubukan niyang tumawa, isang tuyot, at nakapaninindig balahibong tunog na tila kalawang na nagkikiskisan. Ang basura ay palaging babalik sa basura, Aurora. Mahina niyang bulong, ang kanyang hininga ay amoy alak at lason. Akala mo ba ay mananalo ka sa akin? Sa isang iglap lang, kaya kong burahin ang lahat ng pinaghirapan mo. Hayop ka, Dad! Pati ba naman bata, idadamay mo? Isang malakas na tulak ang naramdaman ko mula sa aking tabi. Si Mateo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 14 na taon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang puot na hindi para sa akin, kundi para sa sarili niyang ama. Humarang siya sa pagitan namin. Ang kanyang mga kamao ay nakayom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Wala na akong ama. Simula sa araw na ito, hindi na ako isang ugwo, sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, tila isang lindol na nagpaguho sa pundasyon ng kanilang pamilya. Sabihin mo kung nasaan si Tonton bago ko tuluyang kalimutan na magkadugo tayo. Biglang nagbago ang anyo ni Don Ramon. Ang kanyang matikas na pagkakatayo ay dahan-dahang nawala. Ang kanyang kanang bahagi ng muka ay tila bumagsak at ang kanyang mga mata ay naningkit sa paraang hindi na normal. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang lumabas lamang sa kanyang bibig ay isang garalgal na tunog, tila isang makina na biglang nasira. Dahan-dahan siyang napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na itinuturo ang pintuan. Wala nang salitang lumabas, tanging ang dahan-dahang pagdaloy ng laway sa gilid ng kanyang labi. Ang makapangyarihang Don Ramon ay tila naging isang rebulto ng sarili niyang kasamaan, isang stroke na bunga ng sarili niyang galit at takot sa katotohanan. Aurora, ang GPS, ang sasakyan ni Doña Isabel, tawag ni Mateo habang tinitingnan ang kanyang telepono. Nasa abandonadong warehouse sila sa labas ng lungsod. Napatakbo ako palabas ng ballroom, hindi alintana ang mahabang saya ng aking terno na ngayon ay nababahiran na ng dumi. Hindi ako lumingon. Hindi ko na kailangang makita ang pagbagsak ng palasyo ni Don Ramon. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso ng aking anak. Sumakay kami sa sasakyan ni Mateo. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Tila ba ang langit ay muling naghahanda para sa isang trahedya. Habang minamaneho ni Mateo ang sasakyan sa gitna ng dilim,
Nararamdaman ko ang panginginig ng aking buong katawan. Patawarin mo ako, Aurora. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama kay Tonton. Bulong ni Mateo habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit sa manibela. Hindi ako sumagot. Hindi sapat ang tawad para sa buhay ng aking anak. Tinitigan ko lang ang madilim na kalsada. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa aking kandungan. Ang bawat kislap ng ilaw sa labas ay tila nagpapaalala sa akin ng mukha ni Tonton. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga yakap, at ang kanyang pangako na hinding-hindi niya ako iiwan. Narating namin ang isang madilim na gusali sa gilid ng kalsada. Doon, nakita ko ang sasakyan ni Doña Isabel. Ang bawat hakbang ko patungo sa loob ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang amoy ng kalawang at luma ay sumalubong sa akin. Tonton, anak! Ang aking paos na sigaw na bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang mahinang tinig ang narinig ko mula sa dulo ng gusali. Isang tinig na nagpabalik sa aking hininga. Nay! Narito po ako, Nay! Tumakbo ako patungo sa boses na yon, ngunit tumigil ako nang makita ko si Doña Isabel na nakatayo sa tabi ni Tonton. Hawak ang isang matalim na gunting na nakatutok sa leeg ng aking anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasukol sa sulok. Huwag kayong lalapit. Sisirain niyo ang pamilya ko. Pwes, sisirain ko rin ang lahat sa inyo. Ang kanyang histerikal na sigaw. Ang dulo ng gunting ay bahagyang tumatama sa balat ni Tonton. Nakita ko ang takot sa mga mata ng aking anak, ngunit nakita ko rin ang tatag na itinuro ko sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa amin. Ganito na lang ba ang hantungan ng lahat? Matapos kong ipakita ang katotohanan, buhay ba ng anak ko ang magiging kabayaran para sa pagguho ng kanilang palasyo? O ang pag-ibig ng isang ina ay sapat na para talunin ang huling bakas ng kanilang kasamaan? Bitawan mo ang anak ko, Isabel. Tapos na ang paghahari niyo. Wala nang natitira sa inyo, kundi ang sarili ninyong kasamaan. Ang boses ko ay hindi nanginig, kahit na ang talim ng gunting ay milimetro na lang ang layo sa leeg ni Tonton. Nakatayo ako sa gitna ng madilim at amoy-amag na bodega. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa naghihingalong bumbilya sa itaas na tila sumasabay sa kaba ng aking dibdib. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Tonton, ngunit higit pa roon, nakita ko ang kanyang pagtitiwala sa akin. Sa kabila ng panganib, hindi siya umiyak. Hindi niyo ako matatalo. Akin ang lahat ng ito. Ang kumpanya, ang pangalan, ang yaman. Histerikal na sigaw ni Doña Isabel. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling terno ay punit na at puno ng alikabok. Para siyang isang reyna na nawalan ng trono at tuluyan ng nilamon ng sariling kabaliwan. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa gilid. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na alikabok. Isabel, itigil mo na ito. Si Dad, nasa ospital na siya. Paralisado na ang kalahati ng katawan niya. Wala na kayong kapangyarihan. Huwag mong idamay ang bata. Sa sandaling lumingon si Isabel kay Mateo, doon ko nakita ang pagkakataon. Hindi ako nag-atubili. Sa bilis na tanging isang inang nagpoprotekta sa kanyang anak ang makakagawa, hinablot ko ang braso ni Isabel habang tinutulak si Tonton palayo. Narinig ang matalim na tunog ng bakal na tumama sa semento nang mabitawan niya ang gunting. Nagpambuno kami sa sahig. Ang bawat galaw ko ay puno ng puot para sa 14 na taon na kinuha nila sa akin. Hinding-hindi niyo na muling mahahawakan ang anak ko, ang aking sigaw, habang pilit kong idinidiin ang kanyang mga kamay sa sahig. Dumating ang mga pulis at agad na kinuha si Isabel. Habang hinihila siya palayo, ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay dahan-dahang naglaho sa katahimikan ng gabi. Niyakap ko si Tonton
nang napakahigpit. Tila ba gusto ko siyang ipasok muli sa loob ng aking katawan para hindi na muling masaktan. Nay, ayos lang po ako. Alam ko pong darating kayo. Bulong ni Tonton sa aking dibdib. Ang init ng kanyang maliliit na kamay ang nagpatunay na tapos na ang bagyo. Lumapit si Mateo sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Aurora, Tonton, hahayaan ko ang batas na humusga sa kanila. Pero sana, bigyan niyo ako ng pagkakataong ayusin ang lahat. Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos ay kay Tonton. Alam ko ang iniisip ni Mateo, ang yaman, ang mansyon, ang marangyang buhay. Pero tiningnan ko ang mga sugat sa tuhod ng aking anak at ang mga kalyo sa aking sariling palad. Ang sugat ng kahapon ay hindi mabubura ng isang gabing pagliligtas. Pagkaraan ng isang linggo, dinala ko si Tonton sa aming lumang probinsya sa Pampanga. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan kami unang nangako ni Mateo, naupo kaming mag-ina. Ang simoy ng hangin ay amoy palay at sariwang lupa, malayo sa polusyon at ingay ng Maynila. Anak, gusto mo bang makilala ang tatay mo? Tanong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Nay, kilala ko na po siya. Sagot ni Tonton habang nakatingin sa malayo. Pero mas kilala ko po kayo. Kayo ang nagpalaki sa akin sa gitna ng basura. Pero kailanman ay hindi niyo hinayaang maging basura ang tingin ko sa sarili ko. Siya po, kailangan niya pang magpatunay. Naramdaman ko ang isang malalim na pagmamalaki. Ang aking anak ay lumaking mas matalino at mas matatag kaysa sa lalaking nakabuntis sa akin. Hindi namin kailangan ang perang iniaalok ni Mateo para maging buo. Ang aming pagkatao ay binuo ng hirap. At iyon ang yaman na hindi kailanman makukuha ng mga ugbo. Habang naglalakad kami pabalik sa aming tinutuluyan, isang tawag ang natanggap ko mula kay Miss Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Aurora, ang iyong kwento at ang iyong mga kakanin ay nanalo sa kompetisyon. May isang malaking investor mula sa Singapore na gustong dalhin ang lutong Aurora sa buong Asya. Handa ka na ba sa susunod na kabanata ng iyong buhay? Tumingin ako sa langit. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Ang sugat ng kahapon ay nandyan pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Naging pilat na ito na nagpapaalala sa akin ng aking lakas. Handa na po ako. Sagot ko ng may ngiti. Lumingon ako kay Tonton at inabutan siya ng isang piraso ng biko. Habang kinakain niya ito, alam kong wala ng Don Ramon o Doña Isabel na makakahadlang sa amin. Ang aming tagumpay ay hindi na panaginip lang. Ito ay isang realidad na kami mismo ang nagluto. Pero sa gitna ng aking kasiyahan, isang tanong ang naglaro sa aking isipan. Kung sakaling bumalik si Mateo at iwanan ang lahat ng kanyang yaman para sa amin, may puwang pa ba ang isang lalaking naging bahagi ng aking sakit sa mundong binuo ko nang wala siya? Sabi nila, ang basura ay kailanman hindi magiging ginto. Pero sa harap ng inyong mga mata ngayon, tignan niyo ang babaeng itinaboy niyo noon. Hindi ko kailangan ng inyong awa dahil ang aking hirap ang nagpatibay sa aking korona. Nakatayo ako sa gitna ng entablado ng pinakamalaking hall sa isang tanyag na hotel sa Makati. Ngayong gabi, ang grand opening ng Tonton's Filipino Delicacies, ang flagship restaurant ng aking lumalaking kumpanya. Ang paligid ay nababalutan ng mainit na liwanag ng mga amber na bumbilya at ang bango ng sariwang pandan at latik ay tila isang banal na insenso na nagpapala sa aming tagumpay. Suot ko ang isang kulay ubing gown na gawa sa hinabing pinya, simpleng ngunit puno ng dangal. Tumingin ako sa harapang hilera ng mga upuan. Naroon si Tonton. Suot ang kanyang unang dekalidad na tuxedo. Ang kanyang mukha ay maliwanag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki para sa kanyang ina.
Sa tabi niya ay si Attorney Clara at si Miss Elena, ang mga babaeng naging katuwang ko sa pagbuo ng pangarap na ito. Maraming nagtatanong kung ano ang sikreto ng aking mga kakanin. Pagpapatuloy ko, ang aking boses ay matatag at malinaw sa gitna ng katahimikan ng mga panauhin. Ang sikreto ko ay hindi nasa tamis ng asukal o lapot ng gata. Ang sikreto ay ang bawat butil ng luha na pumatak habang nagluluto ako sa gitna ng ulan. Ang sikreto ay ang bawat sugat sa aking kamay na nagsilbing paalala na ang isang ina ay gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan sa buong hall. Nakita ko ang ilang mga babae sa madla na nagpapahid ng kanilang mga luha. Alam kong ang kwento ko ay kwento rin nila. Ang kwento ng bawat Filipinang pilit na ibinababa ng tadhana, ngunit mas pinipiling tumayo at lumaban. Pagkatapos ng aking talumpati, dahan-dahan akong bumaba ng entablado. Isang pamilyar na anino ang lumapit sa akin mula sa dilim ng gilid ng silid. Si Mateo. Hindi na siya ang mapagmataas na tagapagmana ng mga ugu. Ngayon, nakasuot siya ng isang simpleng polo barong at ang kanyang mukha ay bakas ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. "Congratulations, Aurora," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. "You truly are the queen of kakanin. At higit sa lahat, ang pinakamahusay na inang nakilala ko." "Salamat, Mateo." Maikli kong sagot. Hindi na ako nakaramdam ng galit, ngunit wala na rin ang dating kaba sa aking dibdib. Ang pag-ibig na dati ay parang isang bagyong sumisira sa akin ay naging isang kalmadong sapa na lamang. "Kumusta ang iyong ama?" Tanong ko pagkaraan ng ilang sandali. Nagpakawala si Mateo ng isang malalim na buntong hininga. "Don Ramon is still in the hospital. He can't speak and he can't walk." Gising ang kanyang isipan, pero bilanggo siya sa sarili niyang katawan. Marahil iyon ang kanyang parusa. Ang makitang ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay walang silbi ngayong nag-iisa na siya. Naramdaman ko ang isang kurot ng lungkot, hindi para kay Don Ramon, kundi para sa nasayang na buhay ng isang taong piniling mamuhay sa galit. Si Doña Isabel naman ay nahaharap sa mahabang taon sa kulungan dahil sa kidnapping at tangkang pananakit. Ang katarungan, sa wakas, ay nakuha na namin. "Aurora, alam kong malayo pa ang lalakbayin ko," sabi muli ni Mateo, dahan-dahang hinawakan ang dulo ng aking kamay. "Pero sana, hayaan mong maging bahagi ako ng buhay ni Tonton, hindi bilang isang ugu, kundi bilang isang ama na gustong bumawi. At kung papayag ka, gusto ko ring maging kaibigan mo." Tiningnan ko ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin ako kay Tonton na ngayon ay papalapit sa amin. Ang aking anak ay ngumiti kay Mateo. Isang maliit at maingat na ngiti, ngunit isang simula. "Ang panahon ang magsasabi, Mateo," sagot ko habang dahan-dahang binabawi ang aking kamay. "Sa ngayon, sapat na ang alam naming nandyan ka. Pero ang buhay ko, ang buhay namin ni Tonton, ay binuo namin sa sarili naming pawis. At iyon ang hinding-hindi ko na muling ipagpapalit sa kahit anong ginto." Tinalikuran ko siya at sinalubong ang aking anak. Naramdaman ko ang bisig ni Tonton na yumakap sa aking baywang. Sabay kaming tumingin sa malaking bintana ng hotel kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Ang gabi ay malamig, ngunit ang aming puso ay punong-puno ng init. "Nay, tapos na po ba ang laban natin?" tanong ni Tonton. Hinalikan ko ang kanyang noo. Ang amoy ng kanyang buhok ay nagpaalala sa akin na ang lahat ng paghihirap ay may katapusan. "Tapos na ang laban ng kahapon, anak. Ngayon, sisimulan na natin ang kwento ng ating bukas." Habang ang musika ay dahan-dahang lumalakas sa loob ng hall, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Ang babaeng itinaboy sa ulan 14 na taon na ang nakalilipas ay wala na. Ang narito ngayon ay isang reyna na muling isinilang mula sa alabok.
Ngunit habang kami ay naglalakad palabas ng hall, isang hindi inaasahang balita ang bumungad sa amin mula sa isa sa mga tauhan ni Mateo. Isang bagay na muling magpapatibok ng mabilis sa aking puso. Sir Mateo, si Don Ramon. May huling hiling po siya bago siya tuluyang mawalan ng lakas. Gusto niya pong makita si Aurora at ang bata. Mayroon daw po siyang huling lihim na kailangang ibunyag. Napatigil ako sa paghakbang. Ang huling lihim? Ano pa ang kayang itago ng isang matandang paubos na ang hininga? Nakatayo ako sa tapat ng puting pinto ng silid sa ospital. Ang amoy ng antiseptic at malamig na hangin ay tila sumasakal sa aking alaala. Dati, ang bawat pagpasok ko sa ganitong lugar ay puno ng takot dahil wala akong pambayad sa gamot ni Tonton. Ngunit ngayon, suot ang aking mamahaling blazer at hawak ang susi ng aking sariling sasakyan, pumasok ako nang may itinaas na noo. Sa loob, nakita ko si Don Ramon. Ang dating makapangyarihang hari ng pamilya Ugu ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Nakahiga siya, payat, at ang tanging nagpapaalam na buhay pa siya ay ang dahan-dahang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib at ang mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang puso. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig nang makita niya ako kasama si Tonton. Aurora, Apo, ang kanyang boses ay parang kalawang na nagkikiskisan, halos hindi marinig. Lumapit si Tonton ngunit nanatili sa aking tabi. Inabot ng matanda ang isang maliit na luma at kalawanging susi mula sa ilalim ng kanyang unan. Sa lumang bodega sa Pampanga, may isang itim na kahon. Hindi lang sulat ang naroon. Ang titulo ng lupang kinatatayuan ng pamilya niyo noon. Ibinalik ko na sa pangalan mo. Patawad sa lahat ng ninakaw ko. Naramdaman ko ang isang matinding katahimikan sa loob ng silid. Ang lupang kinulimbat niya sa aking ama. Ang lupang naging dahilan ng aming paghihirap ay ibinalik na niya. Pero tiningnan ko si Don Ramon ng walang bahid ng galit o tuwa. Ang hustisya ay dumating, ngunit hindi na ito ang nagpapatakbo sa buhay ko. Salamat, Don Ramon, ang aking mahinahong sagot. Ang lupa ay lupa lang, pero ang kapayapaan ng puso ko, ako mismo ang kumuha noon. Pinatatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit mo sa bagong buhay ko. Lumabas kami ng silid bago pa man siya muling makapagsalita. Habang naglalakad kami sa hallway, naramdaman ko ang dahan-dahang pagkawala ng huling tanikala na nag-uugnay sa akin sa pamilya Ugwu. Ang yaman na ibinigay niya ay itutulong ko sa mga batang basurero para wala ng Tonton na kailangang magdusa sa kalsada. 1 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng aming bagong bahay sa tabi ng dagat. Ang amoy ng maalat na hangin ay humahalo sa bango ng niluluto kong champorado para sa merienda. Ang bahay namin ay hindi kasing laki ng mansyon ng mga Ugwu, pero puno ito ng liwanag at tunay na tawanan. Nakita ko si Tonton sa dalampasigan. Kalaro ang aming aso. Malaki na siya, matangkad, at puno ng kumpiyansa sa sarili. Sa di kalayuan, nakita ko si Mateo na nakaupo sa buhanginan. Pinapanood ang anak niya. Hindi kami nagkabalikan bilang mag-asawa. Mas pinili kong manatiling malaya, isang babaeng nagmamay-ari ng sariling tadhana. Pero hinayaan ko siyang maging ama. Dumadalaw siya tuwing Sabado, tumutulong sa mga assignment ni Tonton, at dahan-dahang binubuo ang tiwalang sinira niya noon. Nay, halika na po rito. Ang ganda ng sunset. Sigaw ni Tonton habang kumakaway sa akin. Ngumiti ako at dahan-dahang hinaplos ang itim na bracelet sa aking braso. Ang krus na gawa sa kahoy na naging saksi sa aming hirap. Ngayon, nakasabit na rin ito sa isang gintong chain na regalo ni Tonton sa akin mula sa kanyang sariling ipon. Isang simbolo na ang kahapon ay hindi kailangang ibaon, kundi dapat ipagmalaki bilang bahagi ng aming pagkatao.
Naupo ako sa tabi ni Tonton habang ang langit ay nagiging kulay ube at ginto. Ang lamig ng tubig na humahampas sa aking mga paa ay tila isang pagbabasbas. Ang bawat sugat, bawat pait, at bawat patak ng luha ay nagbunga ng isang matamis na tagumpay na walang sino man ang makakaagaw sa akin. Masaya po ba kayo, Nay? Tanong ni Tonton habang isinasandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Higit pa sa masaya, anak, bulong ko habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Dahil sa wakas, hindi na tayo nagtatago sa dilim. Tayo na ang nagbibigay ng liwanag sa sarili nating mundo. Ang amoy ng luto kong kakanin ay patuloy na humahalimuyak sa paligid. Ito ang amoy ng aking buhay. Matamis, malapot, at puno ng pagmamahal. Ang basura ay naging ginto, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa isang inang hindi sumuko sa pag-ibig.